Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at hango sa mga alamat, pamahiin, at kwentong bayan na lumaganap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin lamang nitong magbigay aliw, inspirasyon, at kaunting kababalaghan sa mga tagapakinig. Sa gitna ng malawak na kabukiran ng San Gerardo, nakatayo ang isa sa pinakamalalaking lupain sa buong rehiyon, ang Hacienda Monteverde, pagmamay-ari ng kilalang pamilyang De Aragon. Sa mata ng mga taga roon, ito ang sagisag ng kayamanan, kapangyarihan, at tradisyong minana pa mula sa kanilang mga ninuno. Ngunit sa likod ng marangyang kabahayan, malalawak na taniman, at matataas na puno ng akasya, may mga bulong-bulungan na may kasamang takot, may sumparaw ang hacienda. Sa loob ng lumang mansyon, nakatira ang mag-inang Dona Beatrice de Aragon at ang kaisa-isang anak nitong si Elena, isang dalagang maganda, mabait, at minamahal ng lahat ng manggagawa. Lumaki si Elena sa gitna ng kasaganaan at paggalang, halos hindi nararanasan ang hirap o panganib. Ngunit sa kabila ng kabaitang ipinapakita ng pamilya, hindi nila lubusang maalis ang madidilim na kwento tungkol sa kanilang pinagmulan. Ayon sa mga matatanda, bago pa man ipinanganak si Elena, may isang matandang babae, isang mangkukulam mula sa liblib na baryo, na minsang naghanap ng katarungan mula sa pamilya. Ngunit imbes tulungan siya, napalayas siya sa lupain ng Monteverde. Sabi ng mga kwento, isinumpa raw ng matanda ang mga susunod na henerasyon ng De Aragon. Marami ang hindi naniwala, tinawag itong chismis lamang, isang lumang alamat na unti-unting nalimot sa pagdaan ng panahon. Hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ni Elena na ika-18 taon, isang malaking selebrasyon ang inihanda ng kanyang ina. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bayan, manggagawa, kapitbahay, at ilang personalidad mula sa syudad. Ang musika ay masaya, ang pagkain ay sagana, at ang gabi ay puno ng ilaw at saya. Ngunit habang abala ang lahat sa pagdiriwang, may ilang nakapansin na tila may malamig na simoy ng hangin na hindi umaayon sa masayang gabi. Sa gitna ng kasiyahan, may isang babaeng nakasuot ng lumang saya, at may takip ang mukha ang tahimik na pumasok at tumayo sa dulo ng bulwagan. Wala man lang nakapansin sa kanya, maliban sa isang matandang katiwala ng hacienda. Nang tumaas ang kanyang tingin, saka lamang niya napagtanto kung sino ang babae, ang mangkukulam na matagal ng akala ng lahat ay patay o matagal nang umalis. Hindi ito lumapit. Hindi ito nagsalita. Tumingin lamang ito kay Elena nang may malamig at madilim na titig bago tuluyang lumisan. Ngunit sapat na ang ilang segundong iyon para maramdaman ng matandang katiwala na may paparating na sakuna. Kinagabihan, habang natutulog si Elena, bigla siyang nagising sa hindi maipaliwanag na takot. Sino raw ang tumatawag sa kanyang pangalan? Bakit parang may nagmamasid? Pagbangon niya, nakita niya ang anino ng matanda sa gilid ng bintana, nakangiti, parang nagbabadya ng mas malalim pang kadiliman. At dito nagsimula ang hiwaga. Simula ng sumpa. Simula ng bangungot na magbabago sa buhay ng Hacienda Monteverde, at lalo na kay Elena. Makalipas ang ilang araw mula nang makita ni Elena ang anino ng matandang babae sa bintana, nagsimula na ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Noong una, inakala ni Dona Beatrice na pagod lamang ang anak dahil sa malaking selebrasyon. Ngunit mabilis lumala ang mga kakaibang nangyayari, hindi na ito mga simpleng sintomas ng pagod. Ito ay simula ng isang sumpang matagal nang binaliwala ng kanilang pamilya. Tuwing madaling araw, biglang nagigising si Elena na humihingal, parang may humahabol sa kanya sa panaginip. Ngunit ang mas nakakapagtaka, kahit gising na siya, naririnig pa rin niya ang mga bulong, mahina, pabulong, ngunit malinaw na tumatawag sa kanyang pangalan, Elena halika. Kapag tinatanong siya ng ina kung ano ang naririnig niya, hindi siya makasagot ng maayos. Parang laging malabo ang kanyang isipan, at madalas itong naglalakad ng tulala sa loob ng mansyon, hawak ang ulo, at parang may sinusundan na hindi nakikita ng iba. Hindi na ito ang masayahing si Elena. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, biglang bumukas ang bintana kahit walang malakas na hangin. Nang lumingon si Elena, may nakita siyang mga matang kulay itim na nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Imbes na sumigaw, nanigas siya sa takot at hindi makagalaw. Pagmulat niya muli, wala na ang mga mata, ngunit naroon ang amoy ng bulok na lupa at dahon, indikasyon na may nilalang na dumalaw sa kanya. Kinabukasan, nagkaroon ng mga pasa at galos ang kanyang braso, na para bang hinawakan siya ng isang kamay na may matatalas na kuko. Walang makapagsabi kung paano nangyari iyon habang mahimbing siyang natutulog.
Dito na nagsimulang kabahan ang lahat ng kasambahay. Ang ilan ay nagdasal, ang iba ay nagbulungan, hindi kaya totoo nga ang sumpa. Habang lumilipas ang bawat araw, unti-unting humihina si Elena. Palagi siyang nilalagnat ngunit walang dahilan. Minsan ay bigla na lang siyang napapatakbo sa labas ng bahay sa gitna ng gabi, parang may tinutugon na panawagan mula sa dilim. Kakailanganin pa siyang pigilan ng mga tauhan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang pagkakaroon niya ng dalawang personalidad, isa siyang mabait at malumanay sa umaga, ngunit pagsapit ng hating gabi, umiiba ang kanyang tingin, lumalalim ang boses, at nagiging agresibo. Tila hindi na siya ang mismong Elena na kilala nila. Sa puntong ito, napansin ng isang katulong na tuwing maglilinis sila sa kwarto ni Elena, may mga kakaibang bakas sa sahig, mga hugis paa na tila galing sa mabigat na hayop, minsan isa lamang ang paa, minsan dalawa. Minsan parang malaking ibon na may matatalas na kuko. Ngunit ang pintuan ay lagi namang nakasara at nakalock mula sa loob. Dahil hindi na sapat ang paliwanag ng doktor, minabuti ni Donna Beatrice na humingi ng tulong mula sa espiritual na paraan. Ngunit bago pa man siya makahanap ng tulong, lumalakas na ang sumpa. At dito nagsimula ang takot na hindi na basta kababalaghan, isa na itong banta sa buhay ni Elena. Habang lumalala ang kalagayan ni Elena, mas tumitindi rin ang kaba sa loob ng Hacienda Monteverde. Hindi na ito simpleng karamdaman. Hindi rin ito mga pangkaraniwang bangungot. May gumagalaw na puwersang hindi nakikita, isang puwersang may galit, may hangarin, at may matagal nang nakabaong kasaysayan sa lupaing iyon. Isang hapon, dumating sa mansyon ang isang tao na matagal nang hindi nasilayan doon, si Mang Liro, dating katiwala ng hacienda na umalis 10 taon na ang nakararaan. Marami ang nagulat sa kanyang pagbabalik, payat na, mangitim-ngitim ang balat, at tila balaging nagmamasid sa paligid na parang may sinusundan siyang masamang anino. Agad siyang humarap kay Donna Beatrice, halatang nag-aalala. Donna, mahina niyang sabi, narinig ko ang mga nangyayari kay Senorita Elena. Hindi ako dapat nandito, pero may kailangan kayong malaman. Nagkatinginan ang mga tauhan. Ang tono ni Mang Liro ay hindi basta kwento, tila may dalang babala. Pinaupo niya ang lahat sa lumang sala ng mansyon, at doon niya ibinunyag ang isang lihim na matagal nang hindi alam ng kasalukuyang henerasyon ng De Aragon. Noong kabataan pa ng inyong ina, panimula ni Mang Liro, may isang babaeng naninirahan sa gilid ng kakahuyan. Ang pangalan niya ay Salome, kilala sa buong bayan bilang manghihilot, ngunit may mas malalim pa, isa siyang mangkukulam na respetado at kinakatakutan. Ayon kay Mang Liro, minsang humingi ng tulong si Salome sa lolo ni Elena dahil nawalan siya ng lupang tinitirhan matapos nakawin at ipagbili ng isang tauhan ng hacienda. Ngunit imbes tulungan, pinalayas pa si Salome at tinawag na mangbabarang. Iyon ang simula ng alitan. Sa harap mismo ng matandang De Aragon, sinabi ni Salome, hindi ako humihingi ng awa. Ngunit ang dugo ng inyong angkan ang magbabayad sa pagkawala ng akin. Marami ang tumawa noon. Akala nila ay payak na banta lang ng isang matandang babae. Pero isa-isang nagkaroon ng trahedya sa mga tauhan, may biglang nagkasakit, may naligaw sa kakahuyan at hindi na nakabalik, at may ilan pang namatay sa hindi malamang dahilan. Ngunit ang pinakanakatakot ay ang sabi-sabi na hindi namatay si Salome. Sa halip, nagtatago siya sa kabubatan at naghihintay ng oras para ipanuto ang kanyang sumpa. At noong debut ni Senorita Elena, patuloy ni Mang Liro, nakita ko siyang muli. Hindi nagbago. Mas matanda, pero hindi marupok. At Donna, napalunok siya. Ang mga mata niya hindi mata ng tao. Napatakip ng bibig si Donna Beatrice. Ang ibig sabihin ni Mang Liro, sinimulan na ni Salome ang sumpa na matagal na niyang ipinangako. Dagdag pa ng matanda, si Salome ay hindi lamang basta mangkukulam, may koneksyon siya sa mga nilalang na naninirahan sa kakahuyan, mga anito, mga elemento, at mga aswang. At ang sumpang ibinigay kay Elena ay hindi kayang alisin ng ordinaryong albularyo o pari. Narito ako, sabi ni Mang Liro, dahil may alam akong isang paraan. Pero delikado. At kailangan niyo munang tanggapin ang katotohanan, hinahanap ni Salome ang dugo ng inyong angkan. At si Senorita Elena ang napiling magsilbing daan. Sa sandaling iyon, hindi na simpleng takot ang naramdaman ni Donna Beatrice, kundi desperasyon. Sapagkat, ngayon lang niya nalaman ang tunay na kalaban, isang mangkukulam na hindi nagpapatawad at hindi namamatay. Mula nang ibunyag ni Mang Liro ang katotohanan tungkol kay Salome, lalo pang naging alisto at mapagbantay si Donna Beatrice. Ngunit kahit gaano siya kabusisi,
kahit gaano karami ang tauhang nagbabantay sa mansyon, may mga bagay na hindi kayang pigilan ng tao, lalo na kung galing sa dilim. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, napabalikwa si Beatrice mula sa isang hindi mapakaling tulog. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Nang dumilat siya, napansin niyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto, na bago siya matulog ay sinigurado niyang nakasara. Agad siyang tumayo. Tahimik ang buong mansyon, maliban sa mahihinang yabag na nanggagaling mula sa pasilyo. Mga yabag na mahinhin ngunit hindi normal, parang hakbang ng taong walang sapatos, ngunit mabigat, at may dragging sound na parang may hinahatak na paa. Sumilip siya sa labas, at doon niya nakita si Elena, nakasuot lamang ng puting pangtulog, walang tsinelas, at nakatungo habang naglalakad patungo sa dulo ng pasilyo. Ang buhok nito ay nakalugay, magulo, at tinatakpan ang kalahati ng mukha. Bagamat mahina ang liwanag, kitang-kita ni Beatrice ang kakaibang pag-ikot ng ulo ng anak na tila hindi natural na ikinikilos ng isang tao. Elena, tawag ni Beatrice nang may pag-aalala. Anak, saan ka pupunta? Hindi sumagot si Elena. Huminto lang ito saglit pero hindi niya hinarap ang ina. Sa halip, bahagyang tinaas ni Elena ang ulo at doon nakita ni Beatrice ang mga matang hindi nakaraniwang mata, malalalim, madilim, parang walang puti, at nagliliwanag sa paligid na tila apoy na pilit na pinipigil na kumawala. Dahan-dahang bumuka ang bibig ni Elena. Ngunit ang lumabas na tinig ay hindi kanya. Isang mababang boses, paos, at puno ng galit, hindi ka na makakapigil, Beatrice, nanlamig ang buong katawan ni Donna Beatrice. Hindi iyon boses ng kanyang anak. Hindi iyon boses ng tao. Tapos, biglang tumalikod si Elena at mabilis na naglakad papunta sa likod bahay, patungo sa kakahuyan. Hindi ito normal na lakad, mabilis, walang tunog, parang dinadala ng hangin ang katawan niya. Sinundan siya ni Beatrice, kahit nanginginig ang tuhod at halos hindi makahinga sa takot. Pagdating sa gilid ng kagubatan, biglang huminto si Elena. Nakatayo siya sa gitna ng malalaking puno, parang may hinihintay. At doon sa pinakamadilim na bahagi ng kakahuyan sumulpot ang isang anino. Isang maliit ngunit matanda, nakayuko, at may hawak na tungkod. Hindi kilala ni Beatrice ang mukha, pero kilala ng hasyenda ang anyo, si Salom. Ang hangin ay umungal. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos. At ang tinig ni Elena, na hindi na kay Elena, ay muling nagsalita. Nagsisimula na ang hinihintay niya, biglang nag-angat ng kamay si Elena, at ang mga daliri niya ay kumunot, humaba, parang nagiging kuko ng isang hayop. Tumirik ang mga mata, at bigla siyang napasigaw ng napakalakas, sigaw na hindi pang tao, hindi pang dalagang tulad niya. Muntik nang mawalan ng malay si Beatrice. Ito ang unang gabing malinaw niyang nakita ang pagbabago, ang anak niya unti-unti nang nagiging nilalang. At ang sumpa, hindi pa man nagsisimula, lalo pang lalalim. Pagkatapos ng gabing nagbagong anyong si Elena, hindi na makatulog si Donna Beatrice. Paulit-ulit niyang naririnig ang sigaw ng anak, ang boses na hindi sa kanya, at ang nakakatindig balahibong tinig ni Salome na tila umaalingaw-ngaw pa sa hangin ng hasyenda. Alam niyang hindi na pwedeng maghintay. Hindi na sapat ang panalangin. Hindi rin sapat ang mga doktor. Kailangang kumilos bago tuluyang mawala si Elena, o tuluyang maagaw ang katawan niya ng nilalang na nagpapahirap sa kanya. Ayon kay Mang Liro, may isang tao lang na maaaring makatulong, si Ka Urbano, isang albularyong naninirahan sa tuktok ng bundok Silangan, isang lugar na hindi basta dinaraanan ng kahit sino. Marami ang nagsasabing kakaiba ang lugar na yon, may mga nilalang na nagbabantay, at tanging ang may malakas na loob ang nakakaakyat. Hindi nag-aksaya ng oras si Beatrice. Bago sumikat ang araw, kasama si Mang Liro at dalawang matapang na tauhan, nagsimula na silang umakyat ng bundok. Dala-dala nila ang isang lumang lampara, kaunting pagkain, at isang larawang masaya si Elena, na tanging nagbibigay lakas kay Beatrice na magpatuloy. Habang papalayo sila sa hasyenda, nagsimula ng mag-iba ang hangin. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng hayop. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng hangin na tila may dalang babala. Minsan, may maririnig silang paanas na tinig mula sa kakahuyan, pero paglingon nila, wala naman. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nagsimulang maging mabigat ang pakiramdam, parang may nakasunod sa kanila. Ang lampara ay minsang namamatay kahit hindi mahangin, at may bahagi ng kagubatan na malamig kahit tanghaling tapat. Huwag kang titingin sa likod, Donna, paalala ni Mang Liro. Huwag mong papansinin ang mga tinig. Hindi sila tao.
Habang umaakyat sila, lalong naging makapal ang ulap at lumabo ang daan. Hanggang sa may nakita silang maliit na kubo na yari sa kawayan at damo. Sa harap nito, nakaupo ang isang matandang lalaki, payat, mahaba ang buhok, maputi ang balbas, at may matatalim na matang tila kayang tumagos sa kaluluwa. Ito na si Ka Urbano. Hinihintay ko kayo, sabi niya nang hindi man lang tumitingin. Matagal nang umiiyak ang espiritu ng batang si Elena. Tumatawag siya pero may pumipigil. Lumapit agad si Beatrice at lumuhod sa harap ng albularyo, halos hindi na mapigilan ang luha. Ka Urbano, tulungan niyo po ang anak ko. Kahit anong kapalit, tumingin si Ka Urbano ng diretsyo sa kanya. Ang sumpa ay hindi simpleng kulam. Pinagsamang galit, pangangalap ng kaluluwa, at lakas ng nilalang na matagal nang naninirahan sa kakahuyan. Kaya malakas si Salome, hindi siya nag-iisa. Kinilabutan si Beatrice. Hindi na tao ang kumokontrol kay Elena, dagdag ni Ka Urbano. At kung hindi tayo kikilos ngayon, sa susunod na buwan hindi mo na siya makikilala. May paraan pa ba? Tanong ni Beatrice, halos nanginginig. Meron, sagot ni Ka Urbano. Pero kailangan mong malaman, may kapalit. At hindi lahat ng ritual ay nagtatapos ng walang sinasakripisyo. Pinikit niya ang mga mata at hinawakan ang larawan ni Elena. Ang una nating hakbang ay ang pagharap sa nakaraan ng inyong angkan. Dahil doon magsisimula ang lahat. At nagsimula ang unang bahagi ng ritual, ang pagbubukas ng lihim na matagal nang itinago ng pamilya de Aragon. Sa harap ng maliit na apoy na sinindihan ni Ka Urbano, umupo si Donna Beatrice at si Mang Liro. Tahimik ang paligid, tila ba ang mismong bundok ay nakikinig sa kung anuman ang malalantad o masasambit o maaaring magbuo ng pagbabago sa kapalaran ni Elena. Huminga ng malalim si Ka Urbano at inilabas mula sa isang lumang bowl ang kakaibang bagay. Isang itim na tela na may mga simbolong hindi pangkaraniwan, mga hugis na mahirap ipaliwanag, at tila kumikislap kapag tamaan ng liwanag ng apoy. Ito, sabi ni Ka Urbano, ay parte ng sinaunang ritual na minsang ginamit laban sa inyong angkan. At para maintindihan natin kung paano matatapos ang sumpa, kailangan muna nating malaman kung paano ito nagsimula. Ibinuka niya ang tela, at may lumabas na malamig na hangin, para bang binuksan ang isang pintuan patungo sa nakaraan. Tumingin si Ka Urbano kay Beatrice. Hindi ikaw ang tunay na pinagmulan ng kasalanan. Hindi rin iyong ina. Mas malayo pa. Dahan-dahan niyang sinimulan ang pagkwento. Noong panahon pa ng mga Kastila, ang mga ninuno ng de Aragon ay hindi basta hasyendero, tagapangalaga sila ng lupaing may hangganan sa mundo ng mga mortal at mundo ng mga elemento. Ayon sa lumang kasulatan, ang unang de Aragon, si Don Marcelino, ay gumawa ng kasunduan sa isang espiritu ng lupa upang magkaroon ng matabang ani at malawak na kapangyarihan. Ngunit may kapalit, bawal niyang saktan o palayasin ang sinumang may koneksyon sa naturang espiritu. Lumipas ang panahon, dumating ang mangkukulang si Salome, na hindi pala ordinaryong tao, kundi isa sa huling anak ng espiritong iyon. Pero hindi ito alam ng mga tao noon. Ang alam lang nila, si Salome ay mangkukulam kaya dapat ibukod at katakutan. Nang palayasin siya ng inyong ninuno, paliwanag ni Ka Urbano, hindi lang siya ipinahiya, kundi ipinagtabuyan ang huling sinag ng proteksyon sa inyong angkan. Sa galit ni Salome, nagpasya siyang kunin ang ipinangakong pagbabayad, ang dugo ng de Aragon. At dahil si Elena ang pinakamalakas na enerhiya sa pamilya, siya ang napili. Nagpahinga sandali si Ka Urbano bago ituloy ang susunod na bahagi. Ngayon, para maputol ang sumpa, kailangan nating baligtarin ang kasunduan. Ngunit hindi ito basta dasal o gamot. Ritual ito, isang ritual na kinakailangan ang tatlong bagay, isang alaala ng pagdurusa, isang ari-arian ng ninunong nagkasala, at isang sakripisyo mula sa pinakamamahal ng isinumpa. Napatingin si Beatrice. Ano-anong sakripisyo ang kailangan? Hindi agad sumagot si Ka Urbano. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahoy na kahon at binuksan iyon. May laman itong lumang singsing na may ukit ng simbolo, ang simbolo ng kanilang angkan. Ang singsing na ito ang magsisilbing tulay. Pero Beatrice, nag-angat siya ng tingin, mabigat, puno ng pag-aalala. Ang sakripisyo ay hindi material. Hindi dugo. Hindi buhay. Kundi alaala. Isang alaala na hindi nababalik kailanman. Napalunok si Beatrice. Ano ng klaseng alaala? Tanging isa lang, sagot ni Ka Urbano. Ang alaala mo bilang ina ang pinakamahalaga sa'yo. Napahawak si Beatrice sa dibdib, halos hindi makahinga.
Kung gagawin niya ang ritual, maaaring maligtas si Elena. Ngunit baka hindi na siya maalala ng anak niya. Baka maging estranghero siya sa mismong batang iniluwal niya. At iyon ang kapalit ng pagliligtas sa anak. Sa puntong ito ng kwento, nagsisimula ng mabuo ang kabuang larawan ng mga pangyayaring bumabalot sa buhay ng anak ng hasyendera. Ang mga hiwa-hiwalay na pahiwatig, mga kakaibang sakit, paulit-ulit na pagkamatay ng mga hayop sa hasyenda, at ang biglaang pag-aasal ng ilang tauhan, ay unti-unting nag-ugnay sa iisang direksyon, may isang matagal ng lihim na muling nabuhay. Ang lihim na iyon ay isang uri ng kulam na nag-ugat pa sa alitan ng dalawang angkan noong panahon ng kanilang mga ninuno. Habang ipinagpapatuloy ng pamilya ang paghahanap ng lunas, dumarami ang mga senyales na hindi simpleng pagkakasakit ang nararanasan ng bata. Ang mga albularyo at manggagamot na dinala ng pamilya ay nagbigay ng magkaibang interpretasyon, ngunit isa ang kanilang konklusyon, may lumang sumpa na gumagalaw muli. Malinaw na hindi ito basta-bastang panghihimasok, ito ay sinadya, planado, at may partikular na target. Nagsisimula ring maglabasan ang mga lihim na matagal nang tinatago ng matatanda sa hasyenda. May mga dating katulong na nagsalaysay tungkol sa isang babaeng na walang parang bula 30 taon na ang nakalipas, isang manggagaway na umano'y may sama ng loob sa pamilya dahil sa isang lupang pinag-awayan noon. Ayon sa kanilang kwento, hindi umano ito tuluyang nawala, naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang maghiganti. Ang mga dokumentong lumang-luma na natagpuan sa lumang bodega ng hasyenda ay nagpatunay na may isinagawang ritual ang mga ninuno ng pamilya upang isara ang daan ng kulam. Ngunit nakasaad rin dito na ang ritual ay pansamantala lamang. Kung may sinumang magtatangka na buksan muli ang daan, babalik ang sumpa, mas malakas, mas mapanganib, at may mas malinaw na layunin, sirain ang dugo at pangalan ng angkan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng pamilya ukol sa mga lumang tala, may mga nangyayaring hindi maipaliwanag. Nagkakaroon ng malalakas na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Maririnig ang tila pag-iyak ng isang babae mula sa malayo na nauulit tuwing hating gabi. Nakakakita ang mga tauhan ng figura ng babaeng nakaputi na umiikot malapit sa tirahan ng bata. Lahat ng ito ay nagbigay ng malinaw na indikasyon na ang kulam ay hindi na lamang banta, ito ay aktibong kumikilos. Habang lumalalim ang sitwasyon, napagtanto ng pamilya na hindi sapat ang simpleng paghanap ng gamot o albularyo. Kinakailangan nilang alamin kung paano muling nasindihan ang lumang sumpa, sino ang may kagagawan nito, at paano nila ito muling maisasara. Sa puntong ito ng kwento, lumilinaw na ang kasalukuyang problema ay hindi lamang dahil sa panggagaway, kundi sa mas malawak na kasaysayan ng hidwaan at kasakiman. Dahil dito, nagiging mas mapanganib ang sitwasyon, kapag hindi ito naresolba, maaaring hindi lamang ang anak ng hasyendera ang malagay sa peligro, kundi ang buong angkan. Dumating ang araw ng ritual. Sa gitna ng lumang simbahan sa bundok, naglatag si Kaurbano ng mga sinaunang simbolo sa lupa, habang si Donna Beatrice ay hawak ang lumang singsing ng kanilang angkan. Ang hangin ay malamig at parang ang bawat dahon sa paligid ay nakikinig, nakatingin sa darating na sandali. Alam ng lahat na ang ritual ay delikado, isang maling hakbang, at maaaring hindi na nila makita ang anak na si Elena sa parehong anyo. Dahan-dahan na inilapit ni Beatrice ang larawan ni Elena sa gitna ng simbolo. Lumapit din si Mang Liro, may dalang insenso at apoy na kumikislap sa dilim. Si Kaurbano ay nakaposisyon sa harap, handang pamunuan ang mga dasal, sigaw, at mga galaw na makapagpapahina sa sumpa. Habang nagsimula ang ritual, biglang lumabas sa dilim si Elena. Hindi siya tulad ng nakagawian, ang mga mata ay parang nagliliwanag ng kakaibang kulay, ang boses ay matalim at mabagsik, at ang bawat galaw niya ay hindi karaniwan. Ngunit sa halip na umatake, tumigil siya sa gilid, tila may halong takot at pagkalito. Alam ng ina na may natitirang tao sa loob ng anak. "Anak, Elena," sigaw ni Beatrice nang may luha sa mata. Ang sagot ay hindi boses ni Elena, ngunit isang mahina ngunit pamilyar na paghinga. Dahan-dahan, sinimulan ni Kaurbano ang pag-awit ng sinaunang dasal, at dahan-dahang lumapit ang enerhiya ng sumpa. Ang hangin ay umiikot, naglalabas ng mga anino mula sa paligid, at parang may mga matang sumusunod sa bawat galaw ng ritual. Habang tumatagal, si Elena ay unti-unting napapahupa ang galit at kakaibang enerhiya. Ang mga mata niyang dati hindi pang tao ay unti-unting nagiging normal. Ang mga kamay ay naglambot at ang mga sigaw ay napalitan ng hinaing. Nakita ni Beatrice ang anak na nagluluksa sa sarili, tila iniintindi ang ginawa ng lumang sumpa sa kanya. Ngunit may kapalit.
Nang matapos ang ritual, napansin ni Beatrice na may puwang sa mata ni Elena, isang pagkalimot, isang alaala ng kanyang ina na hindi na muling babalik. Kapag tinanong ni Elena ang mga bagay na dati nilang ginagawa ng magkasama, may bakas ng pagkalito at distansya. Ngunit buhay siya, buong katawan, at unti-unti niyang nauunawaan ang kanyang paligid. Si Salome, ang mangkukulam, ay naglaho sa ulap ng hangin. Ang sumpa ay natapos, ngunit ang alaala ng galit at paghihiganti ay naiwan na lamang sa bundok. Walang nakakita sa kanya muli, ngunit alam ng lahat na ang kanyang espiritu ay hindi tuluyang nawala, pinili lamang na umatras matapos makamit ang layunin ng ritual. Sa pagtatapos, nagkaisa ang pamilya de Aragon. Alam nilang hindi na sila parehong pamilya na dati, may mga sugat na hindi na muling maibabalik, ngunit may pagkakataon silang maghilom, magtulungan, at muling bumuo ng tiwala sa isa't isa. Si Elena, bagaman may kakulangan sa alaala, ay nagpakita ng lakas, tapang, at pagmamahal na mas matindi kaysa dati. At sa huli, ang Hacienda Monteverde ay nanatili sa kanilang pamilya. Ngunit may natutunan silang aral, ang galit, sama ng loob, at lihim na itinago sa mahabang panahon ay may kakayahang sirain ang buhay ng kahit sino. Ang sumpa ay maaaring maputol, ngunit ang alaala ng nakaraan ay laging mananatili bilang babala sa bawat henerasyon, isa.